Okay, magandang umaga po sa atin lahat at nagbabalik itong ating PNP Recruitment 2021 second cycle dito po sa NCRPO Camp Bagong Diwa, Bicutan, Taguig City. Special coverage ng RMFB NCRPO. At syempre ngayong araw na to, ito yung araw na kung saan yung ating mga police applicants dito sa NCRPO ay i-interview regarding sa neuro psychological psychiatric examination. At yan po, at tara po at nasaksihan natin yung isinasagawa ng RDMU para po sa kanilang examination. At napakahigpit po ngayon, gawa po ng syempre dapat maging karapat-dapat yung magiging pulis ngayong 2021 para po sa ating serbisyo publiko, para po sa ating mamaya. God bless you po at tara po. The views and opinions expressed by the hosts, vloggers do not necessarily reflect the official policies and position of this office, the NCRPO and the PNP. Ano po ba yung dapat malaman ng ating publiko? Bakit kailangan natin isagawa ito sa mga police applicants ng PNP? So magandang umaga po sa lahat. Kailangan po talaga itong psychological and psychiatric examination para sa ating mga incoming na patrolman, dahil kailangan malaman natin yung level ng mental stability nila. Okay, so dito sa examination na to, malalaman natin kung kaya nilang mag-work under pressure, since dito sa PNP, lagi pong ganun ang ating trabaho. So kailangan talaga kaya nilang maka-comply or makasunod doon. Okay, and also their comprehension skills using the different standardized test. Kailangan din po natin yan i-measure, same as with the emotional level ng bawat individual. Kailangan din po. And then, during this examination, ino-correlate namin or pinagsasama-sama namin yung resulta ng lahat ng exam para makapag-come up kami sa isang assessment sa isang police applicant kung nararapat ba siya maging police o hindi. Ma'am, kung sakali bumagsak o mag-fail yung police applicants dito, ano po ang ilang months po o ilang buwan sila bago mag-apply po ulit? Okay, so for the neuropsychiatric examination na not recommended, they will be given 6 months. Okay, so after 6 months, pwede na ulit silang mag-apply. Ma'am, kapag ba bumagsak po nag-fail sa o not recommended sa neuro, masasabi mo may problema siya sa pag-iisip o ano pa man? Okay, so it does not necessarily conclude na mayroong mental disorder kapag bumagsak sa PPE ang isang police applicant. So, kagaya nga na sinabi ko kanina, marami kaming basis doon sa written examination followed by the oral interview. Kaya tayo nagko-conduct ng oral interview para ma-validate yung mga sinagot nila. Kung sila man mismo yung nagsagot, nararapat lang naman na dapat sila. So ma'am, sa ating mga police applicants, yung gusto mag-police pa sa susunod na cycle, ano po yung may papayo niyo po sa nila para at least kahit paano meron na silang idea sa gagawin nila sa during examination, during interview? Okay, so just be confident. Yan ang mapapayo namin dito in behalf of the RMBU, NCRPO, every section. So just be yourself and be honest in answering all of the questions. Since we have standardized tests, nag-iiba-iba din kami ng mga questionnaires from time to time to guarantee na meron tayong reliability and validity of the exam. Okay, tips naman ma'am sa ating mga police applicants, yung ano dapat nilang paghandaan pa. Talagang andun na yung key na magiging malalakas yung kanilang determinasyon sa pagiging gusto na mag-police. Okay, so you can practice yourself. Siyempre, yung confidence nyo or yung self-esteem nyo, i-boost nyo pa by practicing public speaking. Pwede. Yan. And reading a lot kasi kailangan... English, no? Yes, medyo hindi naman toro yung vocabulary ba at least in a average level. Para syempre, hindi lang naman puro lakas ang nire-require ng isang patrolman recruit. Kailangan marunong na umintindi ng mga instruction. Ma'am, yung mga ini-interview na sa neuro, pwede ba yung English na sagot? O ano ba, English, Tagalog, pwede ba sa dalawa? Depende po sa nag-i-interview or nag-a-assess. Depende sa nag-i-interview kung gusto niyang neuro, kung gusto niyang isasagot ay English or
Tagalog. Pero much better ma'am English para siyempre professional tayo, di ba? Whichever is appropriate. But we require or we suggest na mag-English syempre. Okay, maraming salamat po ma'am. God bless po. Okay, thank you po. Good morning, sir. NCRPO Patrolman Applicant Almuji Barasid, permission to enter the room, sir. Hey. Hey. Okay. Status rate. Okay. So, attendance here. Okay. Magdula. Okay, so you are Almujib Rasid? Yes, sir. Okay. So, Applicant Rasid, tell something about yourself. My name is Almuji Barasid, 24 years old. I live in Bunyi Street, Bagong Bayan, Taguig City. I graduated at Southern City Colleges, Zamboanga City, with Bachelor of Science in Criminology. I am married and I have 2 kids. So, why do you want to become a police officer? I really want to become a police officer. That is my ambition. That is my dream. My inspiration is my father, who passed away last 2011. He is a army, and I really want to become a law enforcer. Okay. So, if ever the PNP organization give you a chance to be one of us, what will you do to improve the image of the organization? And ano yung may contribute mo dito sa ating PNP organization? May tutulong ko po ay ang pagiging mabuti sa tao, kasi ang mga tao nagbibigay sila ng opinion sa mga police officer kung mabait po tayo, approachable. Yun po ang gagawin ko para magkaroon ng public relationship ang civilian pati ang law enforcer. Okay. So, kung mabibigyan ka ng pagkakataon, so yung gagawin mo. Bukod doon, ano ba mga pwede mo may bahagi, ano yung pwede mo maging tulong sa kapwang aplikant na nangangarap din na pumasok sa PNP organization? Malibas, ikaw, police na. Since, sabi mo nga, tutulungan mo ang PNP, no? To-improve ang image, yung mga dapat mong ipakita na maayos. Ngayon, kung ikaw ay magbibigay evento sa mga kagayang aplikante, anong pwede mo sabihin? Gagawin lang po ang dapat, huwag umasa sa anumang bagay, kailangan magkumpiyansa sa sarili. Kasi sarili mo ang tutulong sa'yo. Yun po. So, if ever you did not make it to pass this processing, anong gagawin mo? Mag-apply po ako ulit ng PNP kasi sabi ko nga, sir, pangarap ko talaga. Pero sa time na hindi pa ako makaka-apply, maghahanap muna ako ng trabaho kasi lumalaki na po yung mga anak ko. Kailangan ko, hindi ako dapat magpahinga, sir. Kailangan ko ng masustentuhan ng mga pamilya ko. So, before matapos ang ating interview, meron ka bang gusto sabihin sa akin? Or meron ka bang gusto ibahagi na any statement before mag-end ang ating conversation? Sir, pangarap ko po ang maging pulis. Hindi po ako gagawa ng anumang anomalya or hindi kaaya-aya bilang pulis para hindi po masira ang image ng police officer. At gagawin ko ng mabuti at magiging masipag po ako sa anumang trabaho na ibigay sa akin. Yun po. Okay. Sige, humingaw do. Thank you, sir. Please call the next applicant. Good morning, ma'am applicant. Marvinel Elbet Montes, permission to room, ma'am. Granted.
Hindi. Okay, good morning. Good morning, ma'am. So, first question for you. Why are you here? Because I want to pursue my dream, ma'am. To become a police officer, ma'am, and to serve our country, ma'am. Why do you want to become a police officer? Because I want to help other people, ma'am, and also I want to make my parents proud, ma'am. To make your parents proud. In what way? To pursue my dreams, ma'am. Pursue your dream. So, sa tingin mo, ano yung iba sa pagiging police compared sa ibang trabaho? Sa tingin ko, ma'am, ang iba sa pagiging police, ma'am, is yung pagiging dedicated sa trabaho, ma'am, at pagiging matulungin sa kapwa at sa mga nangangailangan ng tulong, ma'am. At inuuna nila yung trabaho nila, ma'am, para sa bayan, ma'am, instead yung pamilya, ma'am. Kaya mo bang gawin yun? Yes, ma'am. So, being a criminology major, ano nga i-contribute mo sa PNP organization? Sa criminology major, ma'am, ang may i-contribute ko po ay yung pagiging good leader, ma'am. Good leader? Yes, ma'am. Before becoming a good leader, anong dapat mong gawin? Kailangan ko munang maging mabuti sa aking pamilya, ma'am, at sa kapwa kong tao. Bago ka maging leader, you must become a good father. Yes, ma'am. Okay? Yes, ma'am. Diba? Mahalaga yun. Yes, Pero ma'am. kailangan marunong ka sumunod gaya ng ginagawa mo ngayon. Yes, ma'am. Okay? So if you know how to follow rules, after that, you will have the opportunity to lead later on kung mabibigyan ka ng pagkakas. Yes, ma'am. Thank Okay? you, ma'am. So what are your plans kung matatanggal ka dito sa organization namin? If I ever, like, kapag makatanggap ako ngayon, ma'am, pabubutihin ko po ang pagiging isang police, ma'am, at magiging good leader po ako, ma'am. Again, you're tumanda rin pa. So, before you become a good leader, again, what should you become? Good father, ma'am. Be a good father. Yes, ma'am.